Daming kulig. Inabutan ko mga mare ang aking kumare na nagpapaanak ng kanyang baboy. At talaga naman mga mare nung makita ko yung kulig, bigla ko na lang talagang na-miss nung mga panahon na ako'y nag-aalaga pa ng baboy. Nung hindi pa nga kasi ako mga mare nagtitinda at hindi pa rin ako nagbablog, ay isa ito sa mga ginagawa ko araw-araw. Oo mga mare, dati akong nag-aalaga ng baboy, dati ang dami-dami kong alagang baboy. At kung dati nga kitang followers, siguro alam mo na din na talagang ito yung dati kong hanap buhay. At alam ko naman na marami din akong mga bagong followers na hindi pa rin nakakaalam, kaya ikukwento ko na rin sa inyo ngayon. Alam niyo ba mga mare, dati meron lang ako biniling isang inahin na kay Ate Christy. Si Ate Christy ang unang-una kong naging kaibigan dito. Nabili ko yung isang inahin niya. Nung una talaga mga mare ay para lang ako malibang kasi nga dito sa lugar na to ay baguhan lang ako. Wala akong ganong kakilala para hindi ako ganong naiinip. Kaya bumili ako ng isang inahin. At yung isang inahin na yun ay talaga naman sobra akong natutuwa kapag nanganganak siya kasi kung manganak siya ay talagang napakarami, minsan 17 na biik ang binibigay niya sa akin, minsan 18, ayan. Pinakamahina talaga niyang binibigay sa akin na biik ay mga 14, mga gano'n. Dumating talaga sa time na yung mga baboy ay hindi ko na maibenta kasi dumating yung napakamura talaga ng kulig. Kaya naisipan ko talagang mag-alaga. Alagaan ko na lang talaga yung mga kulig ng aking inahin. At sa bawat pag-anak ng aking inahin ay nagtitira ako ng isa na ginagawa ko ring inahin. Kaya hanggang sa dumami yung aking inahin, nung una isa lang, naging apat sila. Papaanak ako ng mga inahin. At yung mga kulig nito ay ginawa ko na din silang partner, inalagaan ko na lang din at hindi ko na rin binibenta. Hanggang nga mga mare, sa dumami ng dumami na yung aking alagang mga partner at syempre apat, nakapokus lang ako dun sa apat na inahin. Kaya naman talaga mga mare, nung kanina nakita ko nanganganak itong inahin ng aking kumare, at talaga naman tuwang-tuwa ako. Talagang na-miss ko ng sobra yung paano magpaanak ng mga inahin kasi dati na akong ganyan na ang ginagawa ko. Kaya sanay naman talaga akong magpaanak ng mga baboy na ganyan. Kaya nga habang nagpapaanak ako diyan, talagang naaalala ko noon minsan walang madaling araw kapag nanganganak yung baboy ko. Talaga namang kahit na sobrang pagod mo ay hindi mo mararamdaman yun kapag lumabas yung biik, lalo na kung tamang-tama lang yung dami nila. Kasi nga kung tama lang yung dami nila, ay ibig sabihin nun masustentuhan ng inahin yung kanyang mga kulig para lumaki sila ng pantay-pantay. Kasarapan na talaga mga mare na dapat maging anak lang ng isang inahin ay 14. Yung tipong kahit wag na lumagpas doon, pero wag naman bumaba sa 10 kasi pagka ganung 10 lang ang maging anak ng ano mo, parang okay na din, maganda na din yun. Wag lang yung 8 kasi pagka 8 medyo tagilid na tayo doon, konti na lang yung ating tutubuin doon. Kaya kasarapan lang talaga na maging anak nung inahin, kung hindi 10, 12 hanggang 14, maganda na talaga yung anak niya na pagka ganun ang bilang. Kaya nga ang sabi ng kumare ko dito, sana kahit 12 lang, pero dahil nga ang binigay lang talaga sa kanya ng kanyang mama pig ay ano lang, 10 lang. Pero sulit talaga, ang gaganda ng mga kulig niya. Kung makikita mo nga mga mare, talagang sobrang tuwan-tuwa ako diyan habang nagpapaanak ako. As in, excited talaga ako dahil ngayon ko lang uli naranasan magpaanak ng mama pig, pero dati kasi yan talaga yung gawain ko. Ito kayo.
bibing kang kapat, nasasarapan. Ayan guys, oh, mga kulig! Ayan! Ayan, ayan. Wow! Ang daming kulig. Ayaw ka na naman. Ano ah? Ako na, ayan. Ano ba? Pero, Sabo, magbalak ang puwan ng anak. kahunti ka na. Liga ka. Meron pa sigong kasunod. Mataas pa rin yung dito. Liga ka na. Yeah. Bog, liga na. Bog. Liga ka na. Parang meron pa. Tutulo na yung gatas mo. Mataas. Ayan na, ayan na.